isa nga sa pinaka-aabangan ng pelikulang The Kingdom. Syempre may update tayo tungkol dyan. Magbabalita mula sa isang mall sa Mandaluyong, si Mobile Journal, Kyla Makantan. Kyla, kamusta ba yung sitwasyon dyan sa mga sinihan? Lalo na syempre maulan ngayon, naapektuhan ba yung mga pila? Marami pa rin ba tao? Let us know. Ano meron? Yes, tama ka dyan, Andre. No, kahit maulan ang araw ng Pasko, hindi nagpapigil ang mga kapatid natin na pumunta at mapanood ang 50th Metro Manila Film Festival dito sa SM Mega Mall. Isa sa pinipilahan nga ang comeback movie ni Bossing, Vic Soto at Papa P na The Kingdom. 10 a.m. nagbukas ang mall at diretso agad ang mga kapatid natin para bumili ng tickets. Kahit napuyat ng gabi sa pagsalubong ng Noche Buena, minabuti ng ilan na agahan ang panonood para iwas daw sa dagsa ng tao. The Kingdom ang choice ng marami dahil interesting daw para sa kanila ang kwento na iikot sa alternative Philippines kung saan hindi kailanman nasakop ng mga dayuhan. Kabang-abang din daw na mapanood si Bossing Vic na hindi comedy ang gagawin at syempre ang hindi inaasahang tandem nila na nag-iisang Piolo Pascual. Kakaiba rin daw ang tema ng pelikula kumpara sa tipikal na napapanood tuwing Pasko. Magandang bonding din daw ito kasama ang kanilang loved ones sa pagdiriwang ng Pasko. Bukod naman sa The Kingdom, inaabangan din ngayong taon sa MNFF ang sampang entries. Nariyan ng Topa, Uninvited, Isang Himala, Hold Me Close, Espantajo, My Future You, at And the Breadwinner Is. Kasali din ang mga pelikulang Green Bones and Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Andre, sa oras na to, patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao dito sa SM Mega Mall at karamihan nga ang sadya ay manood talaga ng sine. Pero paalala na rin sa ating mga kapatid na hindi lang popcorn ang baunin, kundi pasensya na rin kung mahaba-haba ang pila sa mga ticketing booth. Andre? Thank you so much, Mobile Journal, Kyla Makantan. Susugod na rin tayo sa mga sinihan para sa The Kingdom. My gosh, excited na ako dyan. At syempre sa lahat ng MMFF entry.